So, hi classmates. So, ngayon, tutorial naman tayo sa kung paano ginagawa tong PDF copy ng ganito. Okay? So, unang gagawin, open lang natin yung template. Then, open natin yung file. So, ano na to? Floating joint. So, yan. Example ko, floating joint. Open natin. Floating joint. BN. Floating joint. Hello? Makikita. Dito na lang. Floating joint. Ayan. So, after nyo ma-open yung file, so right-click lang dito, then base view. So, yan. Kusa na siyang mag-upload yan dyan. Then, tingnan nyo sa picture. Anong scale yung ginamit ni ma'am. So, pwede nyo namang liitan or lakihan to. So, depende na sa inyo yan. So, scale niya doon is 2. 2 is to 1. Ayan, 2. Then, unang view natin, gawin nating hidden line remove. Okay. Yan. Then, move natin siya dito. Side na to. So, ano lang, alt-tab ka lang para makita mo yung pwesto ni ma'am. Yung pagka-pwesto ni ma'am dito. Para medyo mapantay. Okay na yan. Then, after that, i-project natin yung view niya. So, meron tayong top view, tas merong section. So, top view muna tayo. Project natin. Wait lang. Select natin siya, then project. Ito yung top view niya. So, yung sukat ulit. Tansyahin lang natin. Yan. Then, sige, lagay na rin natin to. Dito sa dulo. Then, create. Right-click, then create. Ngayon, gagawin natin, lalagyan na natin ng dimension. So, mamaya na itong section view. So, ito muna. So, dito tayo sa top view para madali lang. So, sukat dito, tapos sukat din dito. So, punta tayo sa annotate, then dimension. So, select lang natin to. Ako to. Yan na, may dimensions na tayo. Then, dito naman sa kabila, dito, tapos dito, 27. Pero dito kayo ma'am, mali ka mo. Dapat 27 to eh. Kaya siguro siya nag-parenthesis. Hindi, parang approximation. Kasi dito tingnan mo. 5 plus 10 plus 15, 20 plus 7, 27. Dapat 27 to. So, yun na. Hindi ko na ginaya yung kay ma'am. Na ginawang 25 to. So, ginawa ko na lang 27. So, okay na yan. Tapos meron din tayong dimension dito. So, kapag magda-dimension pala, huwag mong i-click itong gitna. Kasi hindi siya maglalabas ng dimension yan. So, click natin yung gilid lang. Yan. So, 7. Then, meron tayong chamfer dito sa taas. So, chamfer, click natin to. Ito, then ito. So, kapag chamfer, dalawa yung kiniklik. Hindi lang itong naka-chamfer. So, yan. Babaguhin pa natin yan. Kasi yung nakalagay kay ma'am is C phase 1. So, para magawa yon, escape lang natin. Then, double-click natin to. Then, burahin natin to. So, mano-mano lang, type mo yung C tsaka 1. Then, okay. After nun, dito na tayo sa medyo mahirap. Medyo tricky to. So, ang gagawin natin, dimension lang ulit. So, dito tayo sa bilog. So, may diameter na 24. So, select mo lang to. Yan. Then, top. Then, kapag naka-dimension ka pa, tapos in-click mo to, yan yung lalabas. So, ang gagawin mo, escape mo lang lagi. So, after mo mag-escape, right-click mo to. Then, dimension type, gawin mong diameter. So, yung arrow, mapapansin mo dito, is nasa loob. Dito naman, nasa labas. So, ang gawin mo, dito tayo sa option. Then, arrowheads inside. Yan na, nasa loob na siya. Then, ito naman, 7. May dimension tayo 7. Ops. Ayan, ayan na. Pag napindot ko sa gitna, hindi siya lumalabas. So, dito lang tayo sa gilid. Yan, pwede na yan. Or usog ko natin konti. So, pag iusog mo siya,
Hindi yung i-click mo agad tas gaganon. Escape mo muna para matanggal 'tong dimension. Yan, alam ko lang. So, meron pa tayo dito sa angle. Ito sa angle, ang ginawa ko hindi ko kasi alam yung gagawin. Kasi kapag, ah, sinelect mo 'to kunwari ito, tapos dito siya naka-angle, 'di ba? So, hindi siya nag-a-angle. So, kunwari mag-add tayo ng center line kasi may center line dito. So, add tayo ng center line, select natin 'tong bilog. Ito, 'yan, ta's ito, okey? So, yung center line dito, mahaba pa 'yan, 'di ba? So, puwede niyo i-adjust 'yan. Escape mo lang ulit, select mo 'to, then habaan mo lang, 'yan. Pati ba yung taas? Hindi naman. So, 'yan, try natin mag-ano, mag-angle. So, dimension, select natin 'to, then ito. So, hindi pa rin. So, ang ginawa ko, mag-a-add tayo ng sketch. Dito tayo sa start sketch, then add tayo ng line. Sobrang ano lang, maliit lang. So, 'yan, lagay natin diyan. Okey, tansya lang. Then dimension, dimension, 'yan. So, hindi. Kulang pa tayong isang line. So, lagay pa tayong line dito, napatayo naman. So, dimension, mais pa. So, gawin nating 60 degrees. 'Yan. Then after that, finish. Then dimension ulit tayo. Select natin, utang na. Naka-sketch pa ba? O hindi na. So, annotate dimension, etong line na 'to, tapos eto, may angle na tayo. 'Yan, puwede na 'yan, siguro. So, nagkabanggaan na sila. Click natin, adjust natin sa pababa, 'yan. So, eto may times 6 pa sa ano natin, angle. So, double click lang ulit, then space, x times 6. Okey, may space pa pala. Okey, 'yan. Then meron tayong ano dito, section sa gilid, 'di ba? So, para magawa yung section na 'yan, ano ba yung section? Dito tayo sa place, views, then section. So, 'pag sinelect mo yung section, iki-click mo pa 'tong view na 'to, 'yan. Ta's yung hati dito kasi is pataas, 'di ba? So, gano'n din yung hati natin. So, ano muna, ang unang gagawin mo is i-locate mo yung gitna, 'di ba, eto yung gitna natin. Then i-drag mo ay i-hover mo lang yung mouse mo pataas, 'yan, dapat may konting adjustment 'yan, ay may konting space, 'yan. Tapos ipantay mo lang, tansya lang, then right click, then continue. So 'yan na, may view na tayo na cut. So adjust lang natin, so 'yan, puwede na 'yan. Tapos ito, puwede mo i-rename 'yan, kung kunwari gagayahin mo yung kay ma'am. Ako kasi ginaya ko, eh. Section AA, 'yan. So ang gagawin mo lang, escape mo, then double click mo 'to. Tapos burahin mo, gawin mong letter A. Then okey, gano'n din gawin mo sa baba, okey. Eto rin, i-re-rename din natin siya. So, burahin natin 'yung lahat. Gawin nating section A-A, then okey. So, puwede mo siyang i-move 'yan kung mahaharangan niya 'yung dimension. So 'yan, next naman, dito tayo. So, may 26 tayo dito, so gawin natin 'yan. Sukat lang ulit, 26. Then meron tayong butas dito. So, may diameter na 5, lalim, tapos counter bore, then 10 yung lalim niya. Ano yan? And dimension, select natin 'to, 'yan. Then, wait lang, escape escape muna, then double tap,
double click, then tingnan ulit natin. Down, counter bore, 10. So, dito tayo sa symbol, sa gilid. Meron tayong down, space, meron tayong counter bore, space, then 10. Then, okay. So, after that, meron pang chamfer dito. Ito na yan. Again, ito pala, chamfer. So, select natin to. Then, ito. Tapos yan. Then, script. Then, double click. Gawin natin C space 1. So, C space 1. Then, enter. Ay, okay. Then, skip. Then, remove natin siyang ganyan. And, para mas madali. Para mas maganda lang tingnan. Then, ano pa ba? Ito, radius na 40. So, ito rin. Ganito rin yung sa radius. Huwag mong itututok dito sa gitna kasi hindi siya maglalabas ng dimension. So, gilid lang. So, kapag ganyan, hindi nakikita yung decimal places, punta ka lang dito sa precision. So, gawin mo, ayun, 2 decimal places. Ano pa ba? Ito naman, madali lang to. Dimension. So, select mo to. Gawin mo 5. Tapos ito, i-edit mo na siya. So, para nalagay yung diameter sa harap ng 5, hindi mo kasi ito pwedeng i-move ng ano lang. Ay, pwede pala. Hmm. I-move mo lang siya gamit yung arrow dito sa keyboard. And then, okay. Tapos, ito naman. Yan. Dito naman, yung maraming sukat, may shortcut dito na chain. Okay? So, i-select mo to. Ano ba yung mga sinukat? Ito, dito, tapos done. So, select mo to. Then, tapos ito. Ayun. Yan. Then, ito. Tapos, continue. Then, yun na. May sukat ka na. Yan na. Yan. Ano pa ba? So, ito. May kulay dito, tapos may hidden line. So, gawin natin. Select lang natin to, then right click. Ay. Pagka-select natin, makikita natin mag-highlight siya dito. So, i-right click natin to, then edit view. Tapos, i-select natin tong hidden line, pati yung color, ay shaded. Then, okay. So, yan na. Kamukha niya na. Then, tapos na yun. Ang next naman is yung pag-edit netong mga nakalagay dito. So, ang gagawin mo lang, punta ka dito sa drawing resources sa plus, then title blocks, plus ulit, then ISO, right click mo, then edit. Ay, hindi pala, joke lang. Ang gagawin mo, double click mo lang. Then yes. Tapos yun na, lagay mo na yung mga kailangang ilagay. So sa part number, wala yan. Wala nakalagay dun kay ma'am. So pwede nyo lagyan siguro. Part number 1. Tapos name, pangalan nyo. So number muna, number, then pangalan, ay apelyido, surname, then initials ng first name. Then enter, yung date. Ang nilagay ko dito yung deadline lang. 0.08.20. Material, ang nakalagay, ito. Gayahin nyo lang yung material dito. Carbon steel. Carbon steel. Oh. Quantity, 1. Scale, yung ginamit ng scale. Dito is 2:1. Title is floating point. Then okay. So, after dyan, ang gagawin mo na lang is save yung file. So, save as. Ito, nakaano siya, IDW. Yung una kong sinave. Then, para pwede mo siyang balik-balikan kung
may iba ka pang gagawin. Then kapag ipi-print ko naman, punta ka lang dito sa export, then PDF, ta's export mo lang, yun lang.